Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Minsan pa nga po tayo tumayo at tayo po'y manalangin. Dulog tayo sa ating Diyos. Nakilang Ama, napakabuti mo sa amin. Salamat, Panginoon, sa mga biyaya mo, Panginoon, na kaloob mo. Ama, may gagawin ka sa amin, Panginoon, sa hapong ito, O Diyos. Sa pakikinig namin ng mensahe mo, Panginoon, gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, bilang daluyan ng salita mo at pagpapala. Dalangin ko, Panginoon, ang lahat ng uri ng gawa ni Satanas, Panginoon, aming sinasaway sa oras na ito. In Jesus' name. In Jesus' name. Maahiyag, Panginoon, ng may kalayaan ang mensahe mo sa araw na ito, Panginoon. Salamat po. Sa iyo ang papuri, sa iyo po ang pasasalamat. Sa pangalan mo, Jesus, tong aming panalangin. Amen. Amen. Pwede na po tayong makaupo. Hallelujah. Ang takot mo, papalitan ko. Isaiah 41, verse 10. Ang sabi po dyan, ako'y isa sa iyo, huwag kang matatakot. Ako ang iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Amen. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Amen. Di ba nakaka-encourage yung mensahe na ito ng ating Panginoon? No? Huwag daw tayong matakot, ang sabi doon. Ito ay salita ng Diyos sa kanyang piniling bansa sa panahon na ang Israel ay bihag at alipin ng Babylonia. Ano ba yung Babylonia? Saan yun? No? Saan yun? Ito ngayon yung bansang Iraq, no? Yung Babylonia. Ang Israel noon ay puno ng takot at halos wala ng pag-asa habang sila ay nakatira sa Babylonia. Ito ay salita ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Ngayon, sinabi daw ito sa bansang Israel nung panahon na sila ay bihag ng Babylonia. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, ako'y sa iyo, huwag kang matatakot. Ako'y iyong Diyos, hindi ka dapat mangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. Ngayon, ang tanong, ito ay sinabi ng Diyos sa bansang Israel noon. Ngayon, ano ang ugnayan ng mga mananampalataya sa mensaheng ito? Pwede ba nating panghawakan ang mensaheng ito ng ating Panginoon, pero ang sinabi, ito daw ay sinabi ng Panginoon sa bansang Israel. Ngayon, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoon, pwede nating panghawakan ang bawat salita ng ating Panginoon. Amen? Panghawakan natin ito at angkinin natin na ito mismo sinasabi ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Sabi ko nga, ang tekstong ito ay pwede din nating panghawakan na ang Diyos ay sa Diyos ay may maaasahan din tayo sa oras ng ating mga pangangailangan. Umaabot ito sa ating mga kapigatian at nagbibigay ito ng kasiguraduhan. No po? Napapakilos din tayo mula sa takot papunta saan? Sa pananampalataya. Sino dito ang natatakot? Ang dami nating takot. Ang ganda yung patotoo, konektado doon sa ating mensahe. No? Marami tayong takot. Napakarami nating takot. Ano nga ba ang ibig gawin ng Diyos sa kanyang mga anak? Dahil natatakot tayo eh. No, tayo man din, kahit mga mananampalataya na tayo ng ating Panginoon, dumadating sa atin ang pagkatakot. Sino dito hindi natatakot? Taas ang kamay. Hindi ba tayo natatakot? O natatakot pa rin tayo? Natatakot, di po ba? O ngayon, may mensahe ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kung nakakaramdam tayo ng takot, ako natatakot. Bilang tao, natatakot po tayo. Ang dami-dami nating takot. Amen? Kaya panghawakan natin ang salita na ito ng ating Panginoon. Nasabi ko nga po, may gagawin ng Diyos sa bawat isa sa atin sa hapong ito. Amen? Kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, gusto ng Diyos na pagpalain ka. Taas ang kamay ng mga mananampalataya ni Kristo. Gusto ng Diyos pagpalain kayo, mga kapatid. At gustong ipalit ng Diyos ang kanyang kapayapaan sa ating mga takot. Wow, thank you Lord. Gusto ng Panginoon, ipalit niya yung kanyang kapayapaan sa ating mga
takot. Ang dami-dami nating kinatatakutan. Pero ang sabi ng Panginoon, gusto niya, ipalit niya yung kanyang kapayapaan. No? Kapayapaan daw ng Diyos para sa ating mga takot. Alam niyo ba pinakamagandang example ng kapayapaan ng Diyos? Si Jesus. Si Jesus. Habang bumabagyo, nasa gitna sila ng dagat, inabutan sila ng bagyo, kasama ng mga alagad, ang Panginoong Hesus, payapang-payapa na natutulog. Samantalang ang mga alagad, ligalig, ang sabi niya sa Panginoon, hindi ka ba nangangamba? Ba't ayaw mong kumilos? Hindi ka ba nagmamalasakit? Lulubog na tayo. Lulubog na tayo. Pero ano ang ginagawa ng Panginoon? Natutulog. Kapatid, yan kapayapaan na yan mismo ang kapayapaang ibig-ibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Doon sa panahon ng unos, mayroon kang kapayapaan. Hindi ito bagyo lamang na literal na inabot nila. Doon sa panahon ng unos ng ating buhay, andun ang Diyos at ang kapayapaan mismo ng Diyos ang ibig-ibigay niya sa mga mananampalataya. Ang tanong, ikaw ba ay mananampalataya ng Panginoon? O angkinin mo ang mensaheng ito. Panginoon, sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, ibigay mo sa akin ang kapayapaang nanggagaling sa iyo. Yung mismong kapayapaan mo ang siyang ibigay mo sa akin. Amen? Sabi ko nga, gusto ng Panginoon, bigyan ka ng pagpapala sa araw na ito. Pagpapala, kapayapaan. Gusto ng Diyos ipalit niya sa atin ang kanyang pagsama sa atin sa ating mga takot. No, yan ang unang punto. Gusto ng Panginoon ipalit niya sa atin ang kanyang pagsama. Kasama natin ang Panginoon kapag tayo ay natatakot. Mga kapatid, hindi sinabi ng Panginoon, di na tayo matatakot. Ang sinabi ng Biblia, huwag kang matakot. Amen? Hindi sinabi diyan na hindi ka na makakaranas ng takot. Makakaranas tayo ng takot. Kaya lang, ando ng Panginoon. No, sabi niya, huwag kang matakot. Bakit? Kasama mo ako. Sabi ng Panginoon, kasama mo ako, kaya huwag kang matakot. Kapatid, yan ang gustong ibigay ng Diyos sa atin. Gustong ipalit niya yung kanyang kapayapaan para sa ating mga pagkatakot. Ang sabi niya, hindi ka dapat mangamba sapagkat ako'y kasama nyo. Ito ay salita ng Diyos na dapat nating panghawakan sa panahong na tayo ay natatakot. Mga kapatid, ulitin ko, ito daw ay salita ng Diyos na dapat panghawakan ng mga mananampalataya sa panahon na tayo ay natatakot. Sino dito ngayon ang natatakot? Hindi ko na patataasin ang inyong mga kamay. Baka nahihiya kayo. Pero natatakot tayo. Marami tayong kinatatakutan. Di po ba? Kaya lang sabi ng Panginoon, gusto niya, maramdaman mo kasama mo siya sa panahon na tayo ay natatakot. Ang sabi ng Diyos, kasama mo ako. Kaya't hindi ka dapat matakot. Praise the Lord. Hallelujah. Kasama ko pala ang Panginoon. Kasama niyo pala ang Panginoon. Di po ba't yun lamang ay sapat na? Na malaman natin, kasama natin ang Panginoon, ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng Mahari. Bakit tayo matatakot kung kasama natin ang Diyos? Kapalid, kaya lang tayo natatakot kasi nga, hindi natin nararamdaman na kasama natin ang Diyos. Kaya lang sa araw na ito, sa hapong ito, sinisigurado ng Panginoon sa iyo, kasama ka niya. Kasama mo siya. Anong pinagdadaanan mo ngayon? Kasama mo ang Panginoon. Kaya sabi ko ngayon, angkinin mo ang salita ng Panginoon. Pwede po ba angkinin natin ang salita ng Panginoon sa hapong ito? Ang sabi niya, kasama mo ako, kaya't hindi ka dapat matakot. Bakit kaya ito sinabi ng Diyos noon sa Israel at maging sa mga mananampalataya ngayon? Kasi ang takot daw ay unti-unting kumakalat sa ating lahat. Di ba? Unti-unting kumakalat ang takot sa ating lahat. Maging sa mga mananampalataya, natatakot tayo. Ano ba kadalasan ng kinatatakutan ng tao? Una, kasi kumakalat daw eh. Una, takot tayong mamatay.
takot tayo sa kamatayan. Sino dito hindi natatakot mamatay? Taas ang kamay. Hindi totoo yan. No? Pastor, hindi ako takot mamatay. Hindi totoo yan. Takot tayo mamatay. At alam ng Diyos yan. Tama? Kahit mananampalataya, natatakot mamatay. Kahit mananampalataya, natatakot mamatay. Dahil takot tayo sa kamatayan, sinagot ng Diyos ang ating takot sa kamatayan. Alam naman ng Diyos eh. Sabi ko nga, alam ng Diyos, takot tayong mamatay. Kaya ang Diyos, ang sabi niya, sinagot niya ang patungkol sa kamatayan upang hindi tayo matakot sa kamatayan. Ano sabi ng Panginoon sa Pilipos 1:21? Sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo. Sino may sabi nito? Si Paul. No? Sapagkat para sa akin ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Pakinabang daw ang kamatayan, sabi ni Paul. Kapatid, bakit kaya sabi ni Pablo ang pakinabang ang mamatay? Tayo kaya, masasabi natin, to die is gain? Masasabi rin kaya natin ito? Ngayon, kung mamamatay man ako, pakinabang ito. Alam niyo bakit nasabi ito ni Pablo? Na pakinabang ang siya ay mamatay? Kasi, mga kapatid, makikita na niya ng mukhaan ng Panginoon. Walang pinakakaasam-asam si Pablo na makita ng mukhaan ng Panginoon. Ang tanong, gusto ba natin makita ng mukhaan ng Panginoon? Alam niyo, isang bagay pa, bakit niya nasabi ang bagay na ito? Kasi alam niya, lumalakad siya sa katwiran ng Diyos. Kaya kahit mamatay siya, alam niya may buhay siyang walang hanggan. At sigurado siya, makikita niya ng mukhaan ng Panginoon. Bakit? Kasi lumalakad si Pablo ayon sa kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo bakit tayo natatakot sa kamatayan? Kasi mga mananampalataya hindi lumalakad sa kalooban ng Diyos. Yun ang malungkot. Pero kung ikaw ay lumalakad sa kalooban ng Diyos, alam mo, lumalakad ka, pinipilit mo na lumakad sa kabanalang nais ng Diyos. Kapatid, masasabi mo rin ang salitang ito, to die is gain. Ang mamatay ay pakinabang. Pero sabi ni Pablo, kumambyo siya. Ngunit, kung mananatili naman akong buhay, pakinabang ito sa inyo. Bakit? Maihahayag ko pa ang salita ng Panginoon. Pero tingnan ninyo. Tingnan niyo si Pablo. Matapang na matapang niyang sinasalita ang bagay na ito. Pakinabang ang mamatay. Dahil sabi ko nga po, una, makikita na niya ng mukhaan ang Panginoon. Kapatid, nananabik ka ba na makita mo ng mukhaan ng Panginoon? Yan rin ba ang pinakasasabikan natin na makita natin ng mukhaan ng Panginoon? Taas ang kamay ng nananabik na makita ang mukha ng Panginoon. Gusto nyo ngayon na? Ayaw natin, di ba? Pero gusto natin makita ng mukha ng Panginoon. Di mo ba? Kapatid, kapag mahal mo ang Panginoon, kasabik-sabik sa'yo na makita siya ng mukhaan. Hindi ko naman sinabi na gusto na nating mamatay. No? Kaya lang kapag umarap tayo dun sa panahon na yon, kasi lahat naman tayo darating dun. Di po ba lahat tayo may itinakda ang Diyos na tayo mamamatay. Yan daw ang isang appointment na hindi natin matatakasan. Makipag-appointment ka sa matataas, kay mayor, no? Kung ikaw ay businessman, makipag-appointment ka sa business mo, pwede mong matakasan yan, pwede mong i-cancel yan. Pero yung appointment natin, doon sa kamatayan, hindi mo yan matatakasan. Kapag dumating yung oras, araw, panahon na kung saan itinakda, haharap ka doon sa appointment na yon, haharap tayo doon. Sa ayaw natin sa gusto, haharap tayo saan? Sa kamatayan. Kaya lang, sa pagharap natin doon, dalawa nga. Tatakot at hindi natatakot. Alam niyo mga kapatid, hindi tayo matatakot sa kamatayan kung alam natin kung saan tayo pupunta. Ulitin ko,
Hindi ka matatakot mamatay kung alam mo kung saan ka pupunta. Kaya natatakot mamatay ang tao, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Kawalan. Kaya may kanta, kung saan ka man naroroon. Di ba may kantang ganyan? Kung saan, hindi pala yun, mali. Saan ka man naroroon, sinta. Yan ay kanta na kawalang pag-asa. Kasi sinasabi doon, saan ka man naroroon, hindi tiyak. Pero ang mga mananampalataya, tiyak niya kapag siya'y namatay kung saan siya naroroon. Amen? Tiyak niya kung nasaan naroroon ang mga mananampalataya nangamatay na. Kaya't maging tayo, kung ikaw ay mananampalataya ni Kristo, dumating man ang kamatayan, tiyak mo kung saan ka pupunta. Kapatid, sa oras na ito, tiyak mo ba kung saan ka pupunta? Ulitin ko, tiyak mo ba kung saan ka pupunta? Salamat po sa 3 amen. Bakit hindi tayo dapat matakot? Bakit hindi tayo dapat matakot sa kamatayan? Ang sabi ng John, chapter 11, verse 25 hanggang 26, Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Di ba? Ang sarap ng pangako ito ng Panginoon. Kanino nanggaling ito? Sa bibig ba ni Pablo? Hindi. Sinabi ito mismo ng Panginoon. At yan ay totoo dahil sinabi ng Panginoon. Anong sabi niya? Ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. No? Ang sino mang sumasampalataya sa akin, sabi ni Jesus, ang sino man sumasampalataya sa akin, kahit mamatay, ay muling mabubuhay. Wow! Praise God! Sino mananampalataya? Amen. Kung mananampalataya ka, ang sabi dito, kahit ikaw ay mamatay, ikaw ay muling mabubuhay. Ngayon, dahil yan ay salita ng Panginoon, panghawakan mo yan, kapatid. Panghawakan mo yan. Kapag may sumasakit na sa iyong katawan, nararamdaman mo, Panginoon, eto na, malapit na ata ako. Di ba, pag may nararamdaman tayo, ako ganun eh. Nung nagkasakit ako, naisip ko, eto na, malapit na ako, sa 6 feet under the ground. Pero di ba? Etong mga salita na ito yung mga nakapagbibigay sa atin ng kasiguruhan na kapag tayo sumampalataya sa ating Panginoon, kahit mamatay ka, bubuhayin ka ng Panginoon. At yun ang nagbibigay sa atin ng kapayapaan. Nasabi ko nga, hindi natin matatakasan ng appointment na ito na tayo ay mamamatay. Kung kumatok yun, kapatid, alalahanin natin ang salita na ito na ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. At ang sino man sumasampalataya sa akin kahit mamatay ay muling mabubuhay. At ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Amen. Diyan inihahayag ng Panginoon, sa muling pagkabuhay ng mga patay na mananampalataya, hindi ka na mamamatay. Bakit? Pinalitan na ng Panginoon ang katawan mong nabubulok, ang katawan mong nagkakasakit, ang katawan mong mamamatay, pinalitan na ng Panginoon ng katawang hindi mamamatay, glorified body. Katawang makalangit. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi ka na mamamatay. Kapag hindi ka na mamamatay, kakatakot pa natin? Kapatid, yung ipapalit na katawan ng Panginoon, di na nagkakasakit, di na aaray. Di ba? Itong katawan nating ito, ang dami nating iniinda. Dami nating iniinda. Pero lahat yan, sinagot ng Panginoon. Kanina nga nag-uusap kami, enjoy na lang natin buhay natin. Kasi kahapon, lumabas kami. Sabihin ko na yung mga may edad dito. Kasi may grupo ng mga ng mga youth eh. Yung mga senior sa kanila, no? Lakad tayo, no? Nagkaisa kami, nalalakad, kumain, no? Nagkwentuhan, enjoy yung buhay. Alam nyo,
Naisip ko yon, naisip namin yon. Alam niyo, nasabi ko nga, enjoy na lang natin ang buhay natin. Bakit? Sabi ko nung minsan, ano ba edad ko? 52? Konting taon na lang? Senior na ako. Meron na akong, ilang percent ba? 20%? Di ba? Kaya lang, pagpapalapit doon, alam nyo na. O hindi ko naman sinasabing yung mga senior, malapit na. Ha? Hindi ko naman sinasabing ganun. Kaya lang, tumatakbo sa isip ko yun. Yung nagagawa ko ngayon, marahil hindi ko na magagawa sa susunod ng mga ilang taon. Pinakagusto ko pa naman magmaneho. Kasi driver ako, gusto ko magmaneho. Gusto ko malayuan. No? Yung nag-drive nga ako noon ng Bicol. Ngayon ako pag-drive-in nga noon, di ko na kaya yun. Dati nag-drive ako, Bicol. Sabi ni pastor sa akin, palit tayo. Hindi, kaya ko yan. Kaya. Ngayon di na. Bakit? Tumatanda eh. Ngayon, sabi ko nga, kapag may nararamdaman, ano naiisip? Mamamatay. Mamamatay. Sabi ko, enjoy na lang natin buhay natin. Kasi bakit? Kasi kapag tumatanda, dumadating yung takot ng pagtanda. Takot mag-isa. Takot na hindi mo na magawa yung dati mo. Kaya lang, ito yon, realidad ng buhay yan. Amen? Realidad, kasama yan sa buhay natin. Isinilang tayong nakahiga, uuwi tayo at babalik, nakahiga. Di po ba? Isinilang tayong nubad, babalik rin tayong hubad. Isinilang tayong dinadayaperan, nilalampinan. Kapag nagkasakit, dadayaperan. Hanggang saan? Hanggang umuwi yung ating katawan sa katawan lupa. Hindi ba nakakatakot yun? Di ba nakakatakot? O kaya lang, sabi ng Panginoon, kahit mamatay ka, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. At ang sino mang sumasampalataya sa akin kahit mamatay, siya'y muling mabubuhay. Buhay na walang hanggan ang kaloob ng Panginoon. Amen? Di ba sinagot ng Panginoon yung unang pagkatakot ng mga tao? Number 1 pagkatakot yan ng tao. Ang alin? Ang mamatay. Ayaw na ayaw ng taong pag-uusapan ang kamatayan. Pag pinag-usapan ang kamatayan, knock on wood, pastor, mauna ka na kasi pastor ka naman. Di po ba? Ayaw nating mamatay. Katotohanan yan. Kaya pag tinanong nyo ako kung gusto ko nang mamatay, ayoko pang mamatay. Amen? Kaya lang, ang Diyos mismo, yung pagkatakot natin, sinagot niya. Meron seguridad sa Panginoon. Ano yun? Siya ang muling pagkabuhay ng mga patay. Praise the Lord! Hallelujah! Pangalawang pagkatakot ng tao. No? Pangalawang pagkatakot ng tao. Takot mabigo. Sino dito takot mabigo? O sa kanya okay lang mabigo? Di ba takot tayong mabigo? Ang dami nating pagkatakot. Natatakot tayong mabigo. Mabigo sa negosyo. Mabigo sa kaibigan. Mabigo sa eskwela. Mabigo sa taong minamahal. Takot tayo dyan. No? Ayaw na, sino matutuwa at hindi matatakot kung negosyante ka at nakikita mo na pawala yung iyong negosyo? Di po ba? Sino matutuwa nun? Sino hindi matatakot nun? Nasabi ko nga po, naging example ko dito, nung panahon noon, nung kami may tindahan, sagana kami. Sagana kami nila Belia noon. Tapos dumating yung panahon, yung aming tindahan, walang laman. Walang kalaman-laman. Kahit anong gawin namin paglalagay ng laman doon, mawawala. Nawawala. Dumating yung panahon, sinara namin yon. Alam nyo, naisip ko, kung kailan ako nagpastor, tsaka nawala. Sino hindi nakaramdam ng takot noon? May pinag-aaral ka.
Meron kang pinagagamot na anak, sino hindi matatakot? Mawawala yung negosyo mo. Kaya nga naisip ko, kung kailan ako nagpastor, tsaka nawala. Kaya lang, yun pa talaga, Pastor Romel? Kita nyo, tinanggal ng Panginoon yung negosyo. Kasi, sagot ng Diyos, kung paano kang papakainin. Amen? Kapatid, wala kaming negosyo, pero ang Diyos ang nagpapakain sa amin. Ang Diyos. Ang Diyos ang nagbibigay. Ang Diyos. Takot tayong mabigo. Mabigo sa negosyo. Takot tayong mabigo sa kaibigan. Kaya yung iba ayaw magtiwala sa kapwa-tao. Ayaw magtiwala sa kaibigan. Bakit? Takot mabigo ng kaibigan. Takot saan? Mabigo sa eskwela. Kaya ang ginagawa ng iba, wag na lang mag-aral. Kasi nga, takot mabigo. Wag na lang mag-aral. Ano pa? Ang kinatatakutan ng tao, takot mabigo sa taong minamahal. Kasi katotohanan ng buhay ngayon, maraming tao, maraming mga couple ayaw nang magpakasal. Alam niyo kung bakit? Kung kailan daw kinasal, tsaka naghiwalay. Kita niyo? Kasi bakit? Takot mabigo. Ayaw na lang magpakasal. Ayaw magpakasal. Kasi may mga naging sample na ganun. Ang tagal naging magkasintahan. Kung kailan kinasal, tsaka naghiwalay. Di po ba? Kaya lang hindi. Tao may gawa nun. No? Kaya maraming tao natatakot. Natatakot mabigo saan? Sa taong minamahal. Kasi nga iiwan tayo ng ating mga minamahal. Maging tapat man ang ating mga minamahal, ang inyong mga asawa, iiwan ka rin yan sa pamamagitan ng ng kamatayan. Di ba? Naging tapat siya sa iyo, pero iiwan rin niya. Bakit? Mamamatay. Hindi tayo habang panahong magkasama. Yan ang katotohanan. Kaya maraming tao ang takot mabigo. Kaya lang, sagot yan ng Diyos. Sinagot yan ng Diyos, yung takot nating mabigo. Saan? Sa Filipos 4:13. Ang sabi, ang lahat ng ito magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Sa mga nagsusulat ng verse, Filipos 4:13. Ang sabi diyan, ang lahat ng ito magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Amen. Totoo naman. Wala tayong magagawa kung hiwalay tayo sa Diyos. Wala kang magagawa, kapatid. Pero kapag kakasama mo ang Panginoon, lahat ng bagay, kaya mong magagawa mo ang lahat ng bagay. Dahil ba sa sarili mo? Dahil ba sa sarili mong lakas? Hindi. Dahil sa kaloob ng Diyos na lakas sa bawat isa sa atin. Na nandun ka man sa gitna ng kabiguan, alam mo, kasama mo ang Panginoon. Kapatid, mabibigo at mabibigo, kaya lang dun sa panahon na yon, nandun ang Diyos, kasama mo siya, pinatatatag ang ating mga pananampalataya. Sinasabi ng Panginoon, ang tao iiwan ka, pero ako hindi kita iiwan. Diba? Ang buti-buti ng Diyos. Sabi, ang lahat ng ito magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob ni Kristo. Alam nyo ba, isinulat niya ni Paul kung nasaan siya? Isinulat niya sa mga simbahan sa Filipos habang siya ay nakakulong sa Roma. Kapatid, nakakulong si Pablo nung isinulat niya yan. Bigo pa siya? Titignan mo, nasa kalagayan siyang tila bigo, nakakulong ka, anong magagawa mo? Paano ka makapag-ahayag ng salita ng Panginoon kung nakakulong ka? Pero tingnan ninyo ang sulat niya. Ang lahat ng ito magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Kapatid, yung pagkakulong niya, hindi niya tinignan na isang kalugihan.
Alam niyo kung bakit? Kung nasaan si Pablo, ibinabahagi niya ang salita ng Panginoon. Kahit nakakulong siya, ibinabahagi niya ang salita ng Panginoon. Nagagawa niya rin ito sa pamamagitan ng sulat. Lahat ng ito na binabasa natin, sulat sa mga mananampalataya. Saan? Sa Pilipos. Ang sabi niya, ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Kapatid, pwede mong gawin o panghawakan ang salita na yan. Ang lahat ng ito magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Diba? Ang sarap naman namnamin nun. Salamat na lang mayroong Panginoong Jesucristo na nagbibigay ng kalakasan sa atin. Na sa panahon na tayo'y nangihina, andyan ang Diyos, andyan ang Panginoon. Palalakasin ka niya. Kapatid, nasa gitna ka ba ng kabiguan? Bigo ka ba ngayon? Sa hanap buhay? Sa negosyo? Bigo ka ba? Pangawakan mo ang salita na ito. Ano yun? Ang lahat ng ito magagawa ko dahil sa lakas na kaloob ni Kristo. Amen? Lahat ng ito magagawa ko dahil sa kaloob ni Kristo. Kung sa ating mga lakas, hindi natin kaya. Babagsak tayo at babagsak. Lalo na kapag nakita mo na noon nananagana ka, ngayon hindi na. Babagsak ka. Kapag ang tinignan mo, yung kabiguan mo. Pero kapag ka ang tinignan mo ang Panginoong Yesus na kasama mo sa gitna ng kabiguan mo, laging may pag-asa kay Kristo. Amen? Laging may positibong inibigay ang Diyos sa atin. Laging may pag-asa, anak. Magtiyaga ka lang. Magsikap ka lang. Hindi kita pababayaan. Hindi kita iiwan. Di po ba isa ng malaking biyaya yung alam nating kasama natin ang Diyos? Sa lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay, alam ko, kasama ko ang Diyos. Ba't ako matatakot kung kasama ko ang Diyos? Lalakas tayo dahil sa kaloob lamang ni Kristo. Ano pa? Ang sabi ng Pilipos 4:12, alam ko kung paanong magikahos. Sabi ni Paul, tingnan niyo kung paanong natutunan niya ang lahat ng bagay. Kasi naranasan niya. Tingnan niyo ha. Ang sabi, alam ko kung paanong magikahos. Alam ko rin kung paanong managana. Natutunan ko na ang sikreto kung paanong masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay, ang mabusog o ang magutom. Ano yung sinabi doon? Natutunan ko ng masiyahan sa anumang kalagayan sa buhay. Kapatid, sinasabi dyan ni Pablo, hindi lang siya masaya kapag siya ay sagana. Hindi lang siya masaya kapag siya ay busog. Masaya si Pablo kahit anumang kalagayan naroon siya, masaya si Pablo. Bakit? Natutunan niya na ang lahat ng bagay. Alam niyo kung bakit? Kasi alam niya kasama niya ang Diyos. Iba kasi yun eh. Yung alam mo kasama mo ang Diyos, sa lakarin mo, kasama mo ang Panginoon, hindi ka matatakot. At matutunan mong magiging masaya sa anumang bagay na dumadating sa buhay mo. Nakakita na kayo ng taong mareklamo. Mananampalatayang mareklamo. Binigyan mo na ng biyaya, reklamador pa. Ayaw ng Diyos sa taong mareklamo. Eto lang, bakit sa kanya? Di po ba? Ayaw ng Diyos niyan. Si Pablo, natutunan niya na masiyahan sa anumang kalagayan. Kahit anong meron siya, kahit anong hawak niya, natutunan niyang maging masaya. Kapatid, nasa gitna ka ba ngayon ng kagipitan? Detularan natin si Pablo, natutunan ko ng maging masaya sa anumang kalagayan. Amen? Kapatid, hindi laging masaya ang buhay ng tao. Hindi laging masaya. Ang buhay ng tao, dumarating ang kasayahan, dumarating rin ang kalungkutan. Nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon?
Nasa gitna ka ba ng kalungkutan at pagkabigo? Panghawakan mo ang salitang ito. Natutunan ko na ang masiyahan anuman ang aking kalagayan dahil kay Kristo. Kung wala si Kristo, hindi tayo masisiyahan sa kalagayang tayo ay talunan. Tayo ay lugi. Hindi ka masisiyahan dyan. Pero kung nasa atin si Kristo, matututunan nating masiyahan sa anumang kalagayan. Amen? Amen. Pangatlo, anong kinatatakutan ng tao? Ang takot na sa pangangailangan. No? Takot ang tao sa mga pangangailangan. Takot ang taong magutom. Sino dito hindi takot magutom? Mga kapatid, takot ka bang magutom? Di ba, takot tayo sa pangangailangan. Natatakot tayo dyan. Yung ating mga pangangailangan. Takot tayo magutom. Takot tayo sa bill. Di ba, lahat yan. Pag darating na, iniisip na natin. Tsaka sa totoo lang, kababayad mo lang, may utang ka na uli. Di po ba? Kumakarga na yun. Iniisip mo na agad yung bill sa susunod na buwan. Di po ba? Takot magutom, takot sa bills, takot Takot dun sa pananamit. Ano isusuot ko? Di ba lahat ng yan? Kinatatakutan ng tao. Yung ating kakainin, yung ating babayaran, yung ating mga pananamit. Ano pa? Pambayad sa eskwela. Kinatatakutan natin yung alin? Yung pambayad sa eskwela. Di po ba? Oo. Pero lahat ng takot na ito, sa mga kailangan natin sa buhay, sinagot yan ng Panginoon. Ulitin ko, sinagot yan ng Panginoon. Ganon kabuti ang Panginoon. Lahat ng ating kinatatakutan, sagot ng Panginoon. Ang sabi ng Pilipos 4:19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo. Amen? Di po ba natatakot tayo sa mga pangangailangan natin? Pero pinaalala ni Paul, ang sabi niya, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan. Ang yaman-yaman ng Panginoon. Baka mamaya meron na naman makarinig dyan, sasabihin prosperity gospel. Sabi sa akin, prosperity gospel. Kapatid, inahayag ko maging ang buhay natin, dumaranas tayo ng pagsubok. Nasa pagsubok na nga, gusto pa, walang pag-asa, ibigay ko sa inyo. Okay lang yan. Di po ba dapat masiyahan tayo? Ipaalala sa atin, dumaranas tayo ng pagsubok, pero nandyan ang Diyos. Nandyan ang Diyos. Ay! Ang sabi, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan. Alam niyo kung kanino ito ibibigay? Kapatid, alam niyo kung kanino ibibigay? Sa mga mananampalataya. Kasi mananampalataya lang ang pwedeng manghawak sa salita na yan. Di po ba? Ngayon, kung alam mo na ikaw ay mananampalataya ni Kristo at sumusunod sa kalooban ng Ama, kapatid, panghawakan mo ang salita na ito. Kapag natatakot ka ng magutom, natatakot ka na sa bills, walang pananamit, pambayad sa eskwela, panghawakan mo ito. Ano yun? At buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay ang lahat ng ito sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Praise the Lord! Hallelujah! Salamat, mayroon tayong Panginoon Diyos. Salamat kay Kristo na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man sa panahon ng ganitong pagsubok. Kapatid, natatakot ka ba ngayon? Sa mga pangangailangan mo, sagot yan ng Panginoon. Sagot yan ng Panginoon. Pang-apat, ang takot natin sa inaharap.
Madami tayong paano. Paano na ang ating pamilya, no? Marami tayong paano. Sino yung maraming tanong ditong paano na? Di ba? Paano na ganito? Paano na siya? Di ba? Ako din, madami akong paano. Takot din ako sa hinaharap. Ang katotohanan na hindi tayo bumabata, tumatanda tayo. Yan yun eh. Takot tayo sa hinaharap. Pero ang sabi ng Panginoon, sagot yan, Matthew 6:34, kaya huwag ninyong alalahanin ang araw ng bukas. Anong sabi? Anong sabi ng Matthew 6:34? Huwag ninyong alalahanin ang araw ng bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya, sapat na ang suliranin sa bawat araw. Minsan kasi, sa buhay natin, wala pa, pinoproblema na natin. Iniisip na natin, wala pa. Di po ba? Tingnan ninyo, Shai, ilang taon ng baby mo? 6 months. Iniisip mo na ba kung paano siya magka-college? O, kita nyo. Iniisip na kung paano magkukuleyo. 6 months. Di po ba? Kasi yan ang iniisip ng tao. Naku, paano na yung baby ko? Yung kanyang pag-aaral, pag siya nagkuleyo. Iniisip na. Hindi pa dapat pag-alala, pinag-aalala na natin. Pinupuno natin ang ating sarili ng mga alalahanin. Amen? Tingnan nyo, sabi ko, ilang buwan? 6 months. Pero iniisip na yung kukuleyo. Kasi natural yon. Ako nga, iniisip ko yung mga apo ko eh. Paano na yung mga apo ko? Pag namatay ako. Di ba? Paano na sila mag-aaral? Iniisip ko yun. Eh sabi, huwag ninyong alalahanin ng araw ng bukas. Problemahin natin yung ngayon. Anong problema mo ngayon? Kapon, ano problema mo? Nag-survive ka ba? Oo. Diba? Kapatid, mabuhay lang tayo para sa araw ngayon. At makita nyo, malilimitahan ang ating pagkatakot. Kung mabubuhay lang tayo sa araw na ito. Ano ibig sabihin niyan, Pastor? Problemahin mo lang yung ngayon. Huwag mong problemahin agad yung paparating. Problemahin mo lang yung ngayon. Ang sabi, hayaan mong ang bukas ang mag-alala sa kanyang sarili. Sapat na ang suliranin sa bawat araw. Ang galing ni Jesus. Sabi niya, sapat na yung suliranin mo ngayon, wag mo nang dagdagan. Kaya ka napapagod. Isip ka ng isip, kaya ka napapagod. Sapat na yung ngayon lang. Yan lang muna. Amen? Mabuhay tayo para sa araw lang na ito. Kadalasan, wala pa ang problema, iniisip na natin, kaya natatakot tayo para sa araw ng bukas. Sabi ni Jesus, sabi ng Bible sa Hebreo, huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Diba? Tingnan ninyo, pag natatakot tayo para sa araw ng bukas, diyan pumapasok ang kasalanan. Sa sobrang pag-aalala. Bakit? Natututunang mandaya. Bakit? Kailangan akong makaipon. Kasi bakit? Iniisip yung bukas. Pumapasok yung kasalanan. Natututunang mandaya. Manloko ng kapwa. Di po ba? Pero ang sabi dito, huwag kayong magmukhang pera. Sabi, kanino ito sinasabi? Sa mga mananampalataya. No? Kasi nga, pag nag-aalala na ang isang tao, ano iniisip? Pera, pera, pera. Pang-aral, pang-aral. Sabi niya, masiyahan na kayo
kung anong anuman ang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya malakas ang loob nating masasabi, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako matatakot ano ang magagawa ng tao sa akin. Amen? Hindi tayo matatakot. Sabi niya, ano ang magagawa ng tao sa akin? Alam niyo kung bakit? Kasi nga, ang lakas niya nanggagaling sa ating Panginoon. Ganon din ang lakas natin, manggagaling saan? Sa ating Panginoon. Kaya hindi tayo dapat matakot. Alam niyo ba dumating sa akin yung pagkatakot? Sa araw ng bukas. Nung magpastor ako, nang tawagin ako ng Panginoon. Kasi, nung nagpastor ako, wala pang allowance. Tapos nagkaroon ako ng allowance noon, unang bigay sa akin, 750. Sino mabubuhay ng 750? Di po ba? Tapos nung ibinigay sa akin yon, nung 750, hiyang-hiya pa ako. Hiyang-hiya ako. Sabi ko, natakot ako. Siyempre natatakot din ako. Bakit? May mag-aaral ako anak sa koleyo. Kaya lang, totoo ang Diyos. Kapag siya inuna mo't pinaglingkuran, walang anak ng Diyos na na naghikahos, o nakita daw na naghikahos at naghirap. Niisip ko, parang ganito, isipin ko, hindi makakatapos yung aking anak. Nakatapos yung aking anak. No? Nakatapos yung aking anak. Pero kung inisip ko, kailangan kong maghanap buhay para siya makapag-aral. Hindi ako magpapastor. Yun, lugi. Lugi ako. Pero nung marinig ko ang tinig ng Panginoon, klaro yon, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kailangan kong lakaran yon, tawiran yung takot na yon. Nakakatakot. Nakakatakot magpastor. Ulitin ko, kala nyo masarap magpastor? Nakakatakot magpastor. Masarap dahil alam mo, kasama mo ang Panginoon. Kaya lang sa una, pag galing ka dun sa alam mo, kumikita ka naman, may pagkukuhanan ka, tapos sabihin sa'yo ng Panginoon, huwag ka nang maghanap buhay. Kapatid, huwag maghanap buhay. Panginoon, pwede naman maghanap buhay. Kaya lang, sinabi ni Lord, huwag kang maghanap buhay. Kapatid, kailangan mong lakaran yon. Kailangan kong tawiran yon. At bahala si Lord. At doon ko nakita, totoo nga, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Hindi ako pinabayaan ng Panginoon. Akala ko, hindi na ako makadadamit ng maayos. Pero maayos naman ang damit ko. Yan si Lord. Di po ba? Akala natin, hindi na, pag naglingkod tayo kay Lord, hindi na natin mabibili yung gusto natin. Hindi totoo yun. Mabibili mo yung gusto mo. Bakit? Ibibigay ni Lord. Matutunan mo lang masiyahan kung anong meron ka. Kasi kaya tayo hindi nasisiyahan kasi nga nakatingin tayo sa iba. Sa pagpapala ng iba. Pero kung masisiyahan ka sa pagpapalang mayroon ka, kapatid, sisiguraduhin ko sa'yo, pagpapala dadaloy mula sa Panginoon. Bakit? Nasisiyahan ng Panginoon na nakikita na nasisiyahan ka kung anong meron ka, hindi ka reklamo ng reklamo. Amen? Kapatid, maraming takot na dumating sa buhay ko, pero bahala si Lord. Bahala si Lord. Nung panahon nga na yon, saan tayo naroroon? Nasa building ba tayong ganito? Sister Maribik, nasan tayo noon? Sa garahe. Sa garahe. Garahe ng salabat. Kapag araw ng linggo, church. Pag Lunes, pumunta ka doon, walang church. Nandun garahe ng mga truck. Sabi ko, Lord, ganito ba buhay ng pagpapastor? Tinawag mo ako dito, Panginoon. Tapos, pinalitan ni Lord. Kasi nabili na yung lugar na yon.
pinalitan. Alam niyo yung pinalit? Nangupahan tayo saan? Sa garahe pa rin. Yun nga lang, parang dam. Di po ba? Pag umulan na, naku, ninenervous na tayo. Bakit? Inabutan tayo doon. Hita ang tubig. Kulay itim. Di po ba? Kulay itim. Sabi ko, Lord, dito mo ba ako dinala? Kaya lang, kapag alam mo ang tinig ng Diyos, susunod ka sa Kanya. May nagsabi sa akin, bakit hindi mo ilabas ang church? Doon sa hindi binabaha. Doon madadaanan ka pa ng dikotse. Alam niyo yung nadadaanan ng dikotse? Dito ba? Siyempre, nasa looban ka eh. Ibig sabihin ng mga dikotse, pag nadaan doon, ay may church pala dito. Di ba? Dikotse. O, ibig sabihin nun, titles yun. Naghahanap ng mga mananampalataya na simbahan, ay may church pala dito. AG, punta tayo dito. O, yun, meron na. Kalang narinig ko ang tinig ng Panginoon, dito, niloob pa ni Lord. Di ba noon, nasa sa bungad? Niloob pa ni Lord. Sabi, hindi may madadaanan ng dikotse, may pumupunta nga dikotse. Amen? May pumupunta dikotse. O hindi totoo na hindi ka mapupunta ng dikotse kapag nasa loob ka. Alam nyo, kapag nasa loob ka at alam mo, kahit parang ganito, kahit nasa sulok ka pa, kapag alam mo kalooban ng Diyos, sumunod ka at doon ka pagpapalain ng Diyos. Kasi sumunod ka, ang pagpapala ng Diyos nakadepende sa pagsunod natin sa Panginoon. Amen? Meron kaming kapitbahay, talo niyang lahat ang may tindahan sa harap. Saan ba dapat ang naroon ng tindahan? Nasa harap. Pero talo niya ang mga tindahan sa harap. Doon sa kanya pumupunta. Nasa loob. Bakit? No, bakit? Bakit kaya? Ganon din tayo. Kahit nasaan ka, kapag ikaw ay nasa gitna ng kalooban ng Panginoon, doon ka pagpapalain ng Panginoon. Minsan, napunta ako sa maliit na kumpanya, dapat sa Makati, tapos pa naman ako. Kapatid, kung diyan ka alam mo, diyan ka nilagay ng Panginoon, kahit anong trabaho pa yan, diyan ka pagpapalain ng Panginoon. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Sabi ni Lord, huwag kang matakot. Huwag kang magangad. Huwag kang tumingin sa iba. Doon kita pagpapalain. Kapatid, yan ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan, ni iiwan man, kung tayo ay magtitiwala sa Panginoon. Di po ba, sagot ng Diyos ang ating mga takot? Takot mamatay? Takot sa panginaharap? Takot sa seguridad? Natatakot tayo. Pero lahat ng ito, sagot ng Panginoon. Amen? Kumanta nga si Moises eh. Ano yung kanta ni Moises? Dahil namangha siya sa Panginoon eh. Sana ito rin yung maging awit natin. Yung awit ni Moises. Ang sabi ni Moises, Who is like unto thee, O Lord among the God? Who is like unto thee, glorious in holiness, fearful in praises, doing wonders, who is like unto thee. Tingnan niyo yung kanta. Tingnan yung kanta ni Moises. Kanta ni Moises yan eh. Who is like unto thee. Tinaano niya kung sino tong Diyos na ito. O Lord among the God. Kasi ang daming kinikilalang Diyos ng sanlibutan. Pero si Moises, kilala niya kung sino ang Diyos niya. Kapatid, kilala mo ba kung sino ang Diyos mo? Sabi niya, Who is like unto thee, O Lord among the God? Who is like unto thee? Glorious in holiness, katangian ng Diyos. Fearful in praises, doing
doing wonders. Who is like unto thee? Lahat ng mananampalataya, maaawit yan kapag na-appreciate mo yung kung sino ang Diyos mo at hindi ka matatakot. Amen? Ba't ka hindi matatakot? Kasi makikita mo, itong Diyos na ito, glorious in holiness, fearful in praises. Ano pa? Doing wonders. Diba? Doing wonders. Hahanga ka sa Panginoon, nahanga ka sa Diyos. At kapag umahanga ka sa Diyos, kapatid, hindi ka kailanman matatakot. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo po'y tumayo. Tayo po'y tumayo. Hallelujah! Ang dami naming takot, Panginoon. Ang dami-dami naming takot. Takot mamatay, takot sa inaharap, takot mabigo, Panginoon. O Diyos, isa lang naman eh. Ang lahat ng ito, ikaw ang sagot. Ikaw ang sagot, Panginoon. Ama, panalangin namin, Panginoon, sa panahon na kami nakakaramdam ng pagkatakot, makita namin, Panginoon, ang iyong kadakilaan, Panginoon. Kung paanong nakita ni Moises ang iyong kadakilaan, ganun din kami, Panginoon. Makita namin, Panginoon, o Diyos, ang iyong kadakilaan, na mayroon kaming Diyos na gumagawa ng mga bagay na ikamamangha namin, Panginoon. Magugulat na lang kami, Panginoon, nariyan na ang sagot, Panginoon, sa aming mga kinatatakutan, Panginoon. O Diyos, Ama, hayaan mong mamangha ang iyong mga anak. Hayaan mo mamangha kami sa iyong kapangyarihan, Panginoon, na makita namin, hindi lugi ang maglingkod sa iyo, Panginoon. Hindi lugi ang sumunod sa iyo, Panginoon. Kaya't wala kaming dapat katakutan, Panginoon, sa buhay naming ito, Panginoon. Ama, kapag dumarating ang pagkatakot sa aming mga buhay, ipaalala mo lagi, kasama ka namin, Panginoon. Kasama ka namin, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, magkaroon kami ng kapayapaan agad sa aming mga puso, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Mayroong kaming Diyos na tulad mo, Panginoon. Ama, pamanghain mo ang iyong mga anak, Panginoon. Mamangha kami sa kapangyarihan mo, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Meron po bang nangangailangan dito na espesyal na panalangin? Meron po ba? Pwede po dito sa harap. Nangangailangan na espesyal na panalangin. Sige po, sa tingin nyo, kailangan nyo ng prayer, ang lakas ng Panginoon, nandito po harap. Lapit po tayo sa Panginoon. Hallelujah. 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 Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Meron po ba? Wala. Meron? Wala. Meron po ba? Special na panalangin? Kung wala, praise the Lord. Hallelujah. Hindi tayo natatakot. Amen. Sige po, tayo po'y manalangin. Takilan Diyos, salamat po. Salamat. Salamat sa biyaya mong kaloob. Salamat sa salita mo, Panginoon, na patuloy na nagbibigay sa amin ng encouragement, Panginoon. Na kami magpatuloy, Panginoon. Patuloy gumawa, Panginoon, sa iyong ubasan. Panginoon, tulungan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Ama, malapit ka nang bumalik. Madatnan mo nawa, Panginoon, na ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay patuloy na nagtitiwala. Walang takot sa aming mga puso, Panginoon, kundi nagtitiwala sa iyo. Punong-puno ng pananampalataya sa iyo, Panginoon. Salamat po. Sa iyo ang papuri, sa iyo ang pasasalamat, sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.